break in my heart. Things are fall apart, but I know that I don't want you to go. It's too much. Love again. And from the start, maybe I was trying too hard. It's crazy 'cause it's breaking my heart. Things are fall apart, but I know that I don't want you to go. Thinking on the world about myself. Oh, there's nothing done unless I'm just trusting somebody else. Somebody else love again. And from the start, maybe I was trying too hard. Crazy 'cause it's breaking my heart. Things will fall apart, but I know that I don't want you to go. Thinking all the world about myself, and there's nothing done unless I'm trusting somebody else. Somebody else love again. And from the start, it's crazy 'cause it's breaking heart. Things are fall apart, but I know that I don't want you to go. Thinking all about myself, so there's nothing done unless I'm trusting somebody else. Love again. And from the start, maybe I was trying too
break in my heart. Things are falling apart, but I know. Ark, hi, and Rahul Aryan Tiwari. Hi, good morning. Where are you from? I'm from beautiful country of the Philippines. Okay. And from the start, maybe I was trying too hard. It's crazy cause it's breaking my heart. Things will fall apart, but I know. Oh, New York City. From India. Okay. So you're an Indian and you're from New York City. Okay. Okay, so tuloy na tayo, no? Rainier G. Marcelo. Hey. Hey, also. Okay, tuloy na tayo mga kaibigan. Ang topic po natin ngayon ay ito pong napakarami pong naninira ngayon, no? Hindi naman siya nawawala, no? Pero itong mga detractors, itong mga naninira kay speaker ay hindi po nawawala, no? So, pag-uusapan po natin 'yan at marami pa po tayong mga bagay na pag-uusapan patungkol po ito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Yan, so sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Admin Rich at meron po akong page din sa Facebook, no? Follow niyo po ang aking Facebook page, Admin Rich, at ang aking TikTok, Admin Rich din po, no? Rainier G. Marcelo, ako po. Yan. Okay. Yan. Sige, start na po tayo, no? So, umpisahan po muna natin. Umpisahan po muna natin ang ating talakayan sa okay. Parang mahina ngayon. Mahina yung internet. What happened? Mahina siya. Okay. So, bago po tayo pumunta sa ating topic, no, usap muna tayo saglit tungkol po sa nangyaring SONA ng ating Pangulo, no. Medyo i-recall lang muna natin yung nangyari pong SONA sa ating Pangulo. Okay. Medyo mahina ang internet. Bakit kaya? Bakit? Bakit mahina ang internet? Anong nangyari? Anong nangyari? PLDT. Anong nangyari? PLDT. Yan. Okay. Anong nangyari PLDT? Okay, so mga kaibigan, umpisa muna tayo sa good news, no? So, eto po mga kaibigan, sa pagtupad po ng ating Pangulo tungkol sa kanyang sinabi, no? Tungkol sa pag-improve ng healthcare
access sa Pilipinas ay eto mga kaibigan, ang pangulo natin ay kasama po na nag-distribute na naman ng mga patient transport vehicles, 'yan. So itong mga patient, transport vehicles na 'to mga kaibigan ay, siyempre ginagamit siya kapag merong pasyente na kailangang isugod sa hospital or kahit na magpapa-check-up 'no at, nag-ask itong pasyente na 'to sa kanyang LGU, 'yan puwede po 'yan diyan na gamitin 'no, itong mga patient transport vehicles 'no. So ito po mga kaibigan, nag-distribute po ang ating pangulo kasama po ang PCSO, during a program in Dipolog City, Zamboanga del Norte on August 1, 2025. So, ayan na mga kaibigan 'no, ayan na naman ang pangulo natin ay nasa Zamboanga del Norte. So, everyday po mga kaibigan makikita natin na ang pangulo natin ay nasa iba-ibang lugar ng Pilipinas at personal na nag-aabot ng tulong. Hindi po siya katulad nung mga past president na nasa Malacanang lang, natutulog 'no, nakakulambo, pagkatapos nandun lang sa Malacanang, papetiks-petiks, paupo-upo sa opisina, hindi po gano'n ang ating Pangulong BBM. Ang Pangulo po natin ay palaging on the go. Kita niyo naman yung katawan ng Pangulo natin, parang parang binata, 'di ba? Walang katiyan-tiyan kasi active mga kaibigan at talagang, clean living, walang sigarilyo, walang bisyo sa pag-inom, ang ang inom ng pangulo ay ano lang occasional kapag meron lang mahalagang okasyon 'no. So, clean living, walang bisyo ang ating pangulo. Naggi-gym kaya kita mo ang ganda ng build ng kanyang katawan. 'Pag nakita niyo siya sa personal mga kababayan, sa edad niya na senior citizen na 67 years old, supposed to be dapat malaki na yung tiyan niyan, 'di ba? Dapat malaki ang tiyan. Ganyan po kasi mga lalaki 'pag tungtong pa nga lang ng yung iba nga 35 lumalaki ng tiyan, eh. Pero ang pangulo natin ang ganda po ng build, ang ganda po ng katawan kasi talagang talagang iniingatan po niya ang kanyang sarili lalo na ngayon na siya ay pangulo na ng Pilipinas. Kasi kailangan po niyang ingatan ang kanyang sarili para din po 'yan sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Paano nga naman siya makakapagsilbi ng maayos sa sambayan ng Pilipino kung siya ay hindi healthy? Kaya ang pangulo po natin ay talagang maingat na maingat sa kanyang sarili, 'no? So eto po mga kaibigan, a total of 106 PTVs are to be distributed to various cities and municipalities across provinces of Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur, and Isabela City in Basilan. Mga kaibigan, kung maalala niyo 'no, mga ilang araw lang ang nakalipas ay nag-distribute ng napakaraming, patient transport vehicles ang ating pangulo. Akala ko tapos na yun mga kababayan kasi sobrang dami, 'di ba? Pero eto na naman, nag-distribute na naman siya mga kaibigan 'no, sa Zamboanga del Sur, Sibugay, Lanao del Sur, and Isabela City and Basilan. Mga kaibigan, sa pagkakatanda ko 'no, pangatlong beses na itong pagdi-distribute niya. Nung unang beses nakasama po ako no'n mga kaibigan 'no, nung nag-distribute ang ating pangulo at napakarami po ng kanyang dinistribute. So kitang-kita natin na tinutupad ng ating pangulo yung kanyang sinasabi na pag-anin ang buhay ng mga Pilipino at, sila ay maging mapalapit 'no, yung kanilang access sa healthcare ay talagang mapabilis at mapagaan mga kaibigan 'no. So, tuloy tayo. In line with the president's directive, the distribution of PTVs is part of the PCO's Medical Transport Vehicle Donation Program, with aims to provide local government units, LGUs, and hospitals, especially those in vulnerable and